Good day and good vibes. Darrell B po ito and welcome to Lakbay Isip kung saan habang tayo ay naglalakbay, nagfo-food trip, kung saan-saan ay tayo may mga pinag-iisip ang mga bagay-bagay. Usually related sa ating mga kinakain or bahala na kung ano lang, no? Pero ngayon, pag-usapan natin ay ang tungkol sa lechon, no? Credits due muna to the owner of the picture na ginamit ko, which is Joanna Lizares. Dahil mukhang ang sarap ng lechon, no? Sa kanyang picture na yan. Sa Flickr galing. But anyway, lechon as a weapon, anong ibig ko sabihin dito? No? Usually, ang lechon is related to mga festivities, kasiyahan, Pasko, binyag, bagong taon, kasal. Kahit mga simpleng inuman lang ng mga can afford, may lechon. Wow, sarap nga naman, di ba? Pero alam nyo ba na merong madilim na nakaraan, na lumipas na nakaraan ng mga lechon? No, ang lechon na dinala dito ng mga Kastila nung time na sinakop nila tayo. Yes, hindi yan original na Filipino cuisine, but it's something na dinala rito ng mga Espanyol. In particular, sa island of Cebu. No? Sa isla ba? Sa province of Cebu. No? Group of islands ba yan? But anyway, hindi naman to geography class. Yun nga, lumanding ang mga Kastila sa Cebu and dala nila ang lechon na ginagamit nila sa festivities. Pero bakit madilim? Madilim na madilim na lumipas ang sinasabi ko tungkol sa lechon. Kasi ginagamit nila ito as a weapon to weed out yung mga kalaban na Muslim. No, sad to say. Siyempre, ang mga Muslim, hindi siya according to their religion, sagrado sa kanila na hindi nila dapat kainin ng baboy. So, anong gagawin ng mga Kastila noong araw? Maghahanda sila ng mga lechon during fiestas, sa plaza, and aalokin nila yung mga tao. And guess what? Kung sino ang hindi kumain ng lechon, Muslim na kalaban yon. So, ma-identify nila. Yun yung isang way, no? Tapos yung isa pang way is, pag hindi naman sila nag-invite, privileged na mga tao lang ang pwedeng kumain ng lechon. Usually, yung mga Filipinos, no? Ang tingin nila sa mga Pinoy nun, mga dugyot na hindi part ng society. And ayun nga, ganun. Kasamang palad ay hindi imbitado. Yung mga ibang mga Pilipino naman na convert na sa Kristiyano and kumakain na ng baboy, in order for them na maging kabilang do sa mga gatherings na yon, maging invited, ay they adhere kung ano yung mga alituntunin ng mga mananakop, no? Parang kumbaga parang social climber in a way, or siguro ano na rin, ano bang tawag doon, taksil, or para lang masabing kasama sila doon, invited to the party, no? So sunod-sunuran sila. So, parang naging social status din ang pagkain ng lechon. And in order to do so, susunod ka sa mga alituntunin nila. And yun nga, yung mga kawawang mga kapatid nating Muslim nung time na yon ay pag naman na-invite, no? Pag open party naman, ay ni-invite sila sa plaza, sa kung saan saang parte na malaki ang gatherings and celebrations. And lahat o-offeran ng lechon. No? And then, pag hindi kumain ng lechon dahil sa kanilang reliyon, ayun na, markado na. Markado na ang ating mga kapatid na Muslim noong araw na mga kalaban. So, in a way, napaka-evil. Ang sama, no? Napaka-tagal na panahon. Pero actually, kailan ko lang ito nalaman nung pumunta kami na Cebu. Dahil kumain kami ng lechon sa Ricos. Yes, shout out sa Ricos lechon. Grabe, ang sarap din. Particular, mas gusto ko yung lechon baka ng Ricos. Ay, nako. Ayun, na-weed out nila ako. Nalaman ng mga tao na ako ay matakaw sa lechon.
But anyway, naikwento lang ito ng aking kaibigan na nandun sa Cebu, na nakabase siya sa Cebu, and nagulat nga ako, no, during yung kainan namin ng lechon na ayun pala, meron palang madilim na nakaraan ang lechon. But anyway, after a few hundred years, medyo nawala na yung ano na yun, yung stigma na yun, dahil ang lechon ngayon is celebrated, no? Laman niya ng mga okasyon. Siyempre, sa mga kapatid nating Muslim, hindi pa rin, dahil nga meron sila sariling paniniwala na kailangan nating respeto. Pero sa mga kumakain ng lechon, ang only negative side siguro ngayon is yung high blood. Ewan, totoo ba yun? Kasi may mga lumalabas ngayon na articles, videos saying na hindi naman talaga ganun kasama ang pagkain ng mga taba and mamantikang mga pagkain. Hindi natin alam. Actually, nagko-contradict, no? In time, nagiging contradictory ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa health and medicine. Pero, yun lang. Regardless of kung ano man sabihin nila, pasensya na lang dahil napakasarap ng lechon. But anyway, kung pupunta kayong Cebu, aside from Rico's and yung mga sikat na lechonan, try nyo rin yung mga sa gilid-gilid sa mga sulok-sulok, no? Yung mga kainan ng locals. Marami kaming kinainan doon na walang signboard. Kaya hindi ko masabi kung saan. No? Saan would be sa Mactan Island. Paikot-ikot lang doon kasi ilang days kami doon. Kain lang kung saan. Grabe, ang sarap ng lechon. Mga barbecue, chicken barbecue. No, ang sarap talaga. Kaya pala hindi sila nagsasarsa. Anyway, looking forward to go back to Cebu and para kumain uli ng lechon.